Good evening. Eto na. Eto na ang buong istorya ng mga naganap at nangyari kanina sa sunog sa isang condo unit dito sa Quezon City. So, bago ang lahat, nais ko munang simulan na from work, night shift ako kagabi. So, dumating ako doon sa unit ng mga 5:30 in the morning. At nakita ko pa sa labas mismo ang nakasulat na tarpaulin that says a fire drill and earthquake, something, ganon. So at the back of my head, oh my gosh, magigising na naman ako sa isang oras na fire alarm, which is automatic naman talaga na meron ganon. So pagdating nga, pagod na pagod ka, syempre puyat, dahil kahapon hindi naman ako nakatulog during the day, so parang 24 hours akong gising. So after brushing my teeth and washing my face, hindi na ako nakapagbihis, plakda na agad ako sa higaan. So after a few minutes or an hour, naririnig ko na yung alarm. Ito na siya! Papunta na tayo sa most exciting part. So naririnig ko na yung alarm and I was like thinking, okay, sige lang, half asleep, trying to get sleep pa rin kasi 1 hour lang naman yan and it will be done in an hour, ganon. Pero parang tumatagal. Hindi na ata parang 1 hour to. And then almost 7:30 na, medyo nakakaamoy na ako ng usok. Parang may nasusunog, something like that. I was thinking na baka sa labas lang or dala ng masamang hangin whatsoever na nakapasok doon sa loob. So maya-maya nakarinig na ako ng malaking katok or kalabog sa pinto na parang galit. So, bigla ako napabangon. Ewan ko kung tinulungan ako ng mama ko from heaven. So, bigla ako napabalikwas, napabangon ako, and at the same time, pagbukas ko, umuusok na sa labas ng pintuan at meron ng bumbero. So, na pumasok sa isip ko, baka nag-fumigate. Sinabay na sa fire drill. Tumawag ako sa reception, sabi ko, fire drill ba to? Bakit may fumigation din kasama? Tsaka ba't may umuusok na? And the receptionist humbly said na, sir, may nasusunog na po sa tower nyo. Nang bigla na lang ako napamura, ano? Ganon. At all I can do is like grab my phone and a towel. And then run outside and close the door kasi malakas na yung usok dun sa hallway. Pumunta agad ako sa stairs and eventually, alam mo, pagka talagang nasa bingit ka na ng kamatayan kasi na-inhale ko na yung smoke ang sama ng amoy, tsaka siya, parang pinaghalong goma tsaka chemical. So nung na-inhale ko na siya, sakit na sa lalamunan, hirap na huminga. So while going down from 8th floor, parang ako nag-slide. Wala man lang ako naramdamang pagod, pero pagdating ko sa ground floor, talaga ubo na ako ng ubo. And then I just realized na this is serious. Kasi what if kung hindi ako nagising at nakapasok yung usok? So, few minutes, dumating na yung mga bombero. There were around 12 fire trucks. And then 5 or more ambulance. And then ang dami ng tao sa labas. Yung katabing, yung medical city clinic, punong-puno ng mga pasyente. May mga naka-wheelchair, may mga binuhat, may mga senior citizens na halo-halo. Hanggang sa nagbukas yung mall at pinapasok kami doon para makaramdam ng konting ginhawa. Pinaupo kami, binigyan kami ng water. So, apparently we stayed around hanggang hapon. Kasi na-clear out nga yung fire. Hindi namin alam kung ano ba talaga ang nangyari. Saan nanggaling, paano nagsimula, ano ang nangyari sa buong katotohanan. Wala kasing official report pa na nilalabas ang Bureau of Fire and Protection. So ngayon, noong mga bandang hapon na, meron ng email na na-receive na sinasabi na due to the fire incident, ganyan-ganyan, they are giving us assistance na magkaroon ng discounted price sa hotel sa Richmond, sa tabi mismo ng mall, for us to stay there overnight kasi bawal pa rin umakyat at pumunta doon sa unit, and this costs around 3,500. At syempre, nagwala ako kasi bakit kami ang magbabayad, hindi naman namin kasalanan. So, nakipag-argue ako, nakipag-negotiate. Sabi, standby lang daw. Sabi ko, I just need to get my stuff. If we cannot go back and stay,
dahil wala din kuryente at kinat din yung water supply. So I might just get my stuff because I have work tomorrow. So I'll just go somewhere. So nandito ngayon ako sa bahay ng pamangkin ko sa Parañaque. At ito, nakaligo na nga ako kahit wala pa akong tulog. So anyway, so nagtanong ako sa mga kasabay ko doon sa elevator para kumuha ng gamit at pati na rin doon sa ibang staff. Ano ba talaga yung nangyari? So eto na nga. Wala pong nasunog na unit. Wala pong unit na nag-start ng fire. Ang nangyari, from ground, yung binabatuhan namin ng basura, kung saan kami nagtatapon ng basura, may maliit kasi na room doon na may butas na pag inopen namin, doon kami nagtatapon ng basura. Someone nagtapon doon ng something flammable ata or whatnot ng around 6:30 in the morning on that day ay may pumutok o sumabog doon mismo sa ground ng kung saan nandun yung basura at karoon ng konting apoy at syempre lumaki yung apoy, tumaas ngayon yung usok. So nung tumaas yung usok, syempre dire-diretso yan, alam mo naman ang usok pag dire-diretso at meron siyang mapupuntahan, tuloy-tuloy lang siya, hindi siya lalabas sa kung anumang butas na meron. However, pagdating dun sa 29th floor na stuck na yung usok doon, wala na siya ibang mapuntahan, doon na siya ngayon lumabas sa mga maliit na butas sa pintuan ng garbage. Doon na siya lumabas, tapos sa door. Kaya ang akala ng lahat sa 29th floor nag-start yung sunog. Kasi doon una naging visible yung usok outside. Hanggang sa unti-unti na siyang bumaba. Yung usok bumaba na kasi napuno, labas, bawat floor, labas, bawat floor. Kaya bawat floor meron ng usok. And apparently, nung pinakuha na kami ng gamit, nung mga panahon na yon, kaninang mga 6 o'clock na ng gabi, medyo madilim na. Kasi walang kuryente nga. Puro putik na. Actually, yung usok nagdala ng ash. Yes, believe it or not, nagdala ng ash, puro putik yung sahig. Kasi syempre yung hallway, gumana yung smoke detector, sprinkler. So, kaya medyo basa, puno ng bottled water and whatnot. So, binigyan kami ng 5 minutes to get our things, important things, para kahit papano makuha namin yung mga kailangan namin makuha so that we can leave. So, nung nangyari na to, we were escorted outside of the building and we're told na i-email na lang kami once everything is clear at kapag meron ng go signal coming from the Bureau of Fire and Protection. Kasi SOP sa kanila yan na hanggat hindi naayos lahat at hindi na determine yung cause, under investigation pa rin yung building for the safety of everyone. Kasi amoy usok pa rin, honestly. Amoy usok pa rin. Even dun sa car park, amoy usok pa din, amoy sunog na mabaho, na masakit sa lalamunan and whatnot. Alam mo yung scary part doon, paano kung hindi ako nagising? Alam mo yun? So I could have inhaled a lot of those smoke. And I thank God and I thank my mom and dad in heaven for waking me up, for giving me another opportunity to live. Kasi hindi to biro. Ang usually naman talagang nagiging cause ng death sa mga fire, aside from the fact na talagang susunugin ka ng buhay, yung suffocation muna. Doon ka muna kasi talaga papatayin before ka tuluyang masunog. Kasi wala ka talagang ligtas dyan eh. Kasi yung hinihigot mong air ay toxic na. Kaya lesson learned, let us be aware always of our surrounding. Kapag may narinig tayong alarm, make sure na wag natin isipin na fire drill lang to. Maging conscious tayo na this could be something worse. This could be something big. And this could be something that could give you life-threatening risk. So, yun lang naman, and thank God na ayos na, and hopefully everything will go back to normal at ma-determine nila at mademanda nila kung sino man ang gumawa nun. At kailangan niyang magbayad ng danyos, porwisyon, kasi marami siyang naabala. Hindi ako nakapasok sa work dahil yung gamit ko nasa taas. Kaya thank you Lord for everything, and thank you for all the prayers of all my friends, office mates and relatives. So God bless us all. Thank you.